Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So bago po tayo magsimula, kung bago kayo sa aking channel, sana'y huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like, at saka syempre mag-subscribe para dumami tayo dito ng dumami sa ating munting tinig channel. Okay? And please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity katulad ng pagla-livestream, pagpo-post sa ating community, kapag nagkakandak tayo ng mga survey online, and syempre kapag mag-upload tayo ng mga short videos. Okay? At syempre huwag nyo rin kalimutan manood ng mga patalastas. Okay? Now, pag-usapan natin makamunting tinig. Sa kabila po ng pasabog ng pamilyang Diskaya sa pagdawit ng 17 mambabatas, kabilang po si Speaker Martin Romualdez, si Saldico, at kung sino-sino pa na mga nabanggit na puro naman nag-react. Okay? Parang naging kawawa tuloy si Diskaya sa kalagayan. Dahil unang-una, nagmukha siyang sinungaling. Kasi lahat ng kanyang inakusahan, hindi po umamin. Abay, naturalmente, alangan naman aamin sila. Kung hindi naman sila nakagawa ng kasalanan, bigyan natin sila for example ng benefit of the doubt. Pero yung pag-usapan po natin dito makamunting tinig, sa kabila po ng mga hakbang upang gawing masama ang imahe ng House of Representatives sa publiko, bakit ang ating mga mambabatas ay nanatili pa rin ang suporta nila kay Speaker Martin Romualdez? Unlike po sa House of Representatives na nagkaroon po ng pag-leak ng information na kung saan, mga kamunting tinig, itong si Chis Escudero, si Villanueva, ay nakatanggap di umano ng suhol o di kaya'y donasyon. Siguro ang correct terminology is donations mula po sa mga kontraktor ng gobyerno, which is iniimbestigahan na ngayon yan ng Commission on Election. Okay? Na kung saan ang chairman po ay si Commissioner Garcia. Now, mga kamunting tinig, natinag ang liderato ng Senado. Nagpalit ng Senado. Yung minority, naging majority. Yung majority, naging minority. Natanggalan pa ang mga tuta ng mga Duterte sa Senado ng kanilang chairmanship. So, balik tayo sa pinag-uusapan po natin. So, nagkaroon ng investigation, nagdawit po ng pangalan, 17 mga congressman. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung wala ka namang basis sa mga accusation mo, paano ka naglakas ng loob na mag-akusa sa miyembro ng House of Representatives that all of them denied that particular allegations? So, ang burden of proof ngayon ay patunayan ng mga Diskaya kung itong mga nabanggit na mga congressman na ito na pinagpipiestahan na ng mga tao sa social media ay talaga bang sangkot sa, syempre, kotong na yan o di kaya porsyentuhan, malaking mga porsyento, no? Mula po sa pundo ng flood control projects. So, pero mga kamunting tinig, ma-observe po natin na natiling kalmado ang House of Representatives. Nanatili po silang nakakompose and at the same time, sa katunayan nga, maayos ngayon ang relation ng House of Representatives at ng Senado sa bukas pa lang ng bagong pamunuan ng Senate. Nagkaroon na ng mga tinatawag na agreement for good. Katulad po niyan sa situation ni Bryce, no? Nagkaroon po sila ng pagkakasundo para sa kaligtasan nitong whistleblower, actually suspect sa pagnanakaw, pagkulimbat ng pera ng taong bayan. So ito po yung malala, mga kamunting tinig. Hindi pinag-isipan ng mga Diskaya ang kanilang mga diskarte. Hindi pinag-isipan ni Diskaya na ang kanilang affidavit ay ang magpapahamak po sa kanila. Take note disclaimer lang. Kung sino man ang lalabas na guilty sa flood control projects, ako po ay matutuwa sapagkat magtagumpay po ang ating Pangulong Bongbong Marcos labanan ang korupsyon sa gobyerno, particularly sa ehensya na Department of Public Works and Highway. And syempre, kung may mga sangkot man talaga ng mga babatas, di mananagot sila.
acting, tinan nyo nga, si PBBM nga hindi makakaligtas sa scrutiny ng publiko. Now, inaabangan po natin ang Independent Commission na itatag po ng ating mahal na Pangulo. So balik tayo sa usapin ng gustong idiin ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta ang mga congressman. Ang problema, si Marcoleta hindi na ngayon Blue Ribbon Committee Chairman at syempre si Ping Lacson po at nanangako si Ping Lacson na evidence-based. Hindi po sa haka-haka, hindi po sa salindila, hindi lamang po sa simpleng pagbibintang, mayanig po, no, ang Kongreso. Kasi ang target talaga dito, napaka-imposible na sa tagal ng panahon ng mga diskaya sa construction business, wala po ba talaga siyang senador na mga nakakausap? Actually, wala nga siyang nakakausap ng mga congressman doon na binigyan ng pera na talagang personal knowledge niya. Basta ang alam niya lang, pinapakuha ni Congressman 1, Congressman 2. Basta ito yung share na ganito ni Congressman, ganito ang share ni Congresswoman. So parang napaka-unsubstantial o unsubstantial at at the same time, napaka-inconsistent ng mga pahayag ng mag-asawang diskaya. So gusto nilang gibain ang House of Representatives. Naniniwala naman tayo na hindi lahat ng House of Representatives ay mga matitino. Pero tingnan po natin, mayroon po doon na mga matitino. Okay? Naniniwala tayo na may mga kapalpakan. Pero may mga doon na hindi naman talaga sila nagpalpak. So, pasalamat tayo, nilalabanan ng korupsyon. Pero kung yung mag-asawang diskaya, magbabanggit lamang ng mga pangalan para siraan mo o para i-implicate mo ay something wrong na yon. Hindi po maganda yon. So ngayon, bumirang kay Diskaya. Si Diskaya ngayon ang makakasuhan ng korupsyon, samantala, yung mga binabanggit niya ng mga congressman, wala siya mga ebidensya doon na nagbigay siya ng pera doon. Basta ang sabi niya lang, tauhan ni ganito, nagkita si ganito. So parang, dinideny din ni Alcantara yung accusation ng what you call ni Bryce. So nagkalabo-labo na sila ngayon. Pero ito po ang aking observation. Sa kabila po ng pasabog nitong mga kawatan ng pondo ng gobyerno ng DPWH, mag-asawang diskaya ang nadiliin. Kasi wala siyang personal knowledge na nakatanggap si Speaker Martin Romualdez. Ako hindi ko kinakampihan si Speaker Martin Romualdez. Yung tama-tama lang, di ba? Kung sa tingin po ninyo nasangkot ang speaker, bakit wala kayong matibay na ebidensya? Kahit ang Pangulo sinasangkot na ng iba. Sa kabila ng natural, pinangalanan na ni Senator Panfilo Lacson, itong si Bunuan, na bumubuo sa 3 pamilya na nagdudumina ng construction company dyan po sa lugar nila. Sa mga kamunting tinig, it's mature na ba para paniwalaan natin ang sinasabi ng mga diskaya? Sabi nga ni Atty. Claire Castro, hindi lahat ng mga nabanggit, in fairness naman, hindi lahat ng mga nabanggit guilty. Ngayon, kung may most guilty doon, dapat ayusin nyo muna ang mga ebidensya ninyo. Hindi na mag-testify kayo, magbasa kayo ng affidavit ninyo, hindi pa pala kayo sigurado. Hindi nyo man nakadaop ang palad ang mga pinangalanan ninyo. Actually, yung iba doon, first-timer pa. They categorically denied the accusations na may natanggap silang pera mula po sa inyo. So ano ito? Pwede na lang magbanggit ng kung sino-sino? Okay yung kay Bryce Fernandez kasi may mga disappearing messages that I do not know how Senator Joel Villanueva dispute that dahil may mga ebidensya ng usapan. Although gina-deny categorically ni Joel Villanueva na sangkot siya sa mga ganyan. Pero sa punto ng mga congressman, wala So ano yun? Tapos ang statement ng pamilya Diskaya, hindi ko sa kinakampihan ang mga congressman. Binibigyan ko lang sila ng benefit of the doubt.
Kung may corrupt doon sa mga nabanggit, edi mapatunayan yan sa investigation. Kung may nagkamal ng pondo ng gobyerno, ng Department of Public Works and Highway, edi mananagot sila. But at this point of time, it's so premature enough to believe. Dapat itong kay Diskaya, hindi po siya nagpadikta. Kaya nga, duda ang tao sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Marcoleta. Ano po ang intensyon ng Blue Ribbon Committee? Idiin ang mga congressman? Ano ito, gantihan? Parang hindi naman po ata maganda yon na ganun po ang magiging way of investigation. Sino ang nag-coach kay Diskaya para idamay ang mga congressman na tinatanggi nila? Kasi naturalmente, tatanggi talaga nila dahil wala kayong ebidensya eh. Pero kapag may ebidensya, paano pa sila makakatanggi? Paano pa nila mapapasinungalingan? Mahalaga kasi sa inquiry, hindi yung sabi ni ganito, narinig ko lang. Wala kang first-hand information eh. Wala kang na tawag nito, hindi kayo nag-contact, hindi kayo nag-usap personal, o wala kayong personal na usapan. How come na makapagsabi kayo na itong congressman, itong ganito, sangkot? Kaya nga nahahanapan po ng butas yung testimony. Sa tagal nila, sa construction company, may Pinoy administration, may Duterte administration, may Marcos administration. Sa tagal nila, puro lang congressman ang binabanggit. Wala po silang nakatransact na mga senador. Ano na ito? Selective. Kaya nga sabi ni Garin, selective memory. So, hindi nakakatulong kay Diskaya. Actually, hindi po nakakatulong sa mga Diskaya yung pagbasa nila ng kanilang affidavit na kung saan expired pa pala yung PDR. 2024 pa pala yun. Kahit na nanumpa sila doon, pero iba pa rin. Yung parang, so ibig sabihin, kung walang kinalaman ng komite ni Marcoleta noon, si Diskaya lang po ang gumawa niyan without coaching. Napaka-imposible. Hindi ko inaakusahan ang Blue Ribbon Committee, pero nagtatanong po ang taong bayan, sino po ang gumawa ng affidavit na puro congressman ang sangkot? Impossible dream. Impossible dream. So mga kamunting tinig, may nagpahamak kay Diskaya at mali ang strategy. So ewan ko lang kung, kasi tinatanong po ni Abante kung sino po yung kamiting ng mga Diskaya bago po nila isiwalat itong kanilang mga nalalaman. Kasi most guilty talaga siya eh. Lahat ng mga pinangalanan niya, including Speaker Martin Romualdez, talagang dinideny ang lahat ng accusations. So ang mangyari ngayon, yung sinabi niya na kahit napipilitan lang siya kasi mawalan siya ng proyekto, admission na yun na nagbibigay talaga sila. Ang tanong, hindi po mapatunayan kung sino yung mga congressman na nabibigyan kasi sabi niya, utos lang daw po ng ganitong congressman. Which is foul po yun pagdating po sa korte. So pero ito po ang mga kamunting tinig, ang nais kong sabihin, despite of controversy na ibinabato sa House of Representatives, napanatili ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagiging speaker sa kabila ng pagkadawit ng kanyang pangalan sa iskandalo ng flood control program. Kasi wala naman po talaga ang mga alay ng mga Duterte gustong tumbukin kundi ang speaker. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko po kinakampihan ang speaker. Pero it's so premature enough to believe statement of the Diskayas. Napaka-imposible na may kausap sila ng mga congressman lang. Pero ang ibang mga mambabatas, wala sila. Pagkatapos ito po mga kamunting tinig, takot sila sa kanilang mga safety. Takot sila kung ano mangyari sa buhay nila. Humingi sila ng executive session. Sabi may papangalanan. Then at the end of the day, wala naman pala. So what is the purpose na maghingi ka ng executive session kung wala ka naman palang idadawit doon? Sabi nga ng mga Duterte Riyadh supporters, mabuti pa daw sa committee ni Marcoleta may pinangalanan. Samantalang si Senator Panfilo Lacson wala sa kanyang expose. Believe na believe ang mga DDS kasi may pinangalanan daw. Bakit 17 lang? Imposible naman ang transaksyon ninyo, hindi nyo na nagbibigay kayo ng pera pagkatapos wala kayong maaalala. 67 ang binunyag ni Senator Panfilo Lacson na pangalan ng mga mambabatas.
Tapos kayo, nag-mention kayo ng 17. They categorically deny all of your accusations. Hanggang sa mga DDS nagsamba na sa mga diskaya kay bayani daw nila. Pero ito lang masasabi ko, nanatili pa rin si Speaker Martin Romualdez na Speaker ng Kamara. Despite sa mga kahaka, napapalitan siya. Kasi may balita-balita, napapalitan daw siya. Either si Congressman Benitez or di kaya si Congressman Sandro Marcos. Yan ang balibalita Napapalit daw kay Speaker Martin Romualdez. Pero ito lang ang masasabi natin. Hindi po talaga na-establish ng mga diskaya na yung mga sinasabi nilang mga na-link o nabigyan nila, may ebidensya. So hindi po maganda. Dapat ayusin muna ng mga diskaya ang kanilang mga script. Dapat ang scriptwriter nila, asikasuhin nila. Ang direktor ng kanilang drama, asikasuhin po nila. Pero ito lamang po ang masasabi ko, good job, at least umamin ka. Pero dapat yung sigurado kayo. Kasi ang atin ditong hangad, mapanagot ang mga kurap na nagkurap ng pera ng taong bayan. Yun talaga yung ating habol dito na malalaman bago po lumabas ang Independent Commission na tatagin ng ating mahal na Pangulo. Actually, yung mga independent at saka yung mga minority bloc, naghain na sila po ng resolusyon na is-certified urgent ang batas para po magtatag ng Independent Commission para pag-aralan, imbestigahan ang multi-billion na anomalya sa flood control projects. Ito lang masasabi ko, matatag pa rin ang liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara. At kung maya kahaka man napalitan siya, sino kaya ang ipapalit? Okay? So yun lamang po muna. Maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. At kung kayo ay bago ulit sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magla-livestream tayo. Have a nice day and God bless everyone, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.